di ba? May mga faults sa mga lalaki na napag-uusapan lang kasi nabanggit ng caller natin. Hindi ko kinakampihan ng mga lalaki, mga pangga. Di ba? Marami rin mga ugali ng lalaki na dapat ding, di ba, in general din. Di ba? Uy, maligayang bati ha. Sa lahat ng mga babaeng kumakain ng chocolate ngayon kasi niregalo ng manliligaw nila ng Valentine's. Dami binigay. Ferrero, Lin. Ang dami kasi manliligaw, no? Di ba? Kakain niya ako ng chocolate mamaya. Ewan ko studies show na ano daw ang chocolate na nakakasaya. Natural ano daw yan. Mood enhancer, no? Sige. Try ko nga, mamaya kumain. Bagay, lagi ako masaya eh. Bira niya ako makita malungkot. Ha? Bira, no? Lagi ako masaya. Diba? Pero mga bangga, hindi ibig sabihin ako nagdadaanan ha. Oh. Isang buwan na nga malaki problema ko eh. Pero hindi napapansin sa akin, di ba? Chill lang ako. Yan yung pag nalampasan ko ito mga panggay, kukwento ko sa inyo ng buo. Nalampasan ko lang po. Sige, kwento ko sa inyo. Ha? Oo. Nalampasan ko lang. Tapos pag ano, nalampasan ko na, ikakwento ko sa inyo. Tapos mag-solicit na rin ako. Mag-solicit. Eh naman to! Ha? Bakit ako magsusulisit? Ay, may caller tayo. Maria! Maria! Hello, good evening. Good evening po. Ayan, 47 pero batang-bata yung boses ha. Ay, thank you. Para ka lang 46 and a half. 6 months na lang mag-aap. That's good. Taga Laguna po kayo, ma'am. Yes po. Saan po sa Laguna? San Pedro. Uy, taga dyan si Ritzard. Saan po sa San Pedro? Pasita Complex po. Malapit kila Kuya Chico. Yeah. Kila ano. Binyan po yata siya. Oo, sabi niyan, pero katawid-tawiran lang ng SLEX yan eh. Apo. That's right. Anong ginagawa po sa buhay ni Maria? Ubigay na po ako. Ayan, finally marireveal na yung misteryo. Ano ba talaga basa niyan? OBGYNE o OBGYN? OBGYN. Pero nung unang panahon po, ubigay na. Oo. So OBGYN ang basa? Yeah, OBGYN for the elite. Okay. Yung ano po, yung GYN, gynecology yun. Tama ba ako? Yes, gynecology. Yung OB po, ano yun? Eskwela? Obstetrics po yun. Ano po? Para sa mga obstetrics, para sa mga buntis. Ano po? Obstetrics. Obstetric gynecology. Yeah, obstetrics and gynecology. Ayan. At least alam ko na ngayon, di ba? Wait lang po. Anak, lower down the volume, baka mag-feedback. Okay. May English sila sa bahay nila. Hindi po, nasa kotse po kami, pasensya na po. Mayaman tong pamilyang to, may kotse. Hindi naman po. Di ba? Ako nga walang panggas eh. Gamit ko yung kotse ng anak ko araw-araw kasi yung anak ko kasi may kotse na Mirage yung anak ko. So wala siya ngayon, nagbabakasyon sa kabilang side niya. Pa. So yung kotse niya, yung Mirage, yung binlag ko naman yun eh. Naggas ako ng 1.4 na nakaraang Webes. Webes na bukas. Kalahating tangki pa. Full tank na yun sa Mirage. 1.4, oo nga eh. Anyways, obstetrics gynecology. May nalaman Yes tayo po. ngayon. Sige. Sorry, medyo nanginginig ako. First time ko kasi ang tagal-tagal ko na nakikinig sa'yo. Siguro may 10 years na. Buti po hindi ka nabubusit sa akin. Ito. Yung tawa ko minsan. Kasi hindi mo lagi nakakatuwa eh. Di ba? Hindi, pero ano ko na siya na-persuade ko na siya. Ngayon, nagli-listen na rin siya sa'yo. Ito siya. Talaga. Ano pong trabaho ni Mister? Nurse po siya. Parehas kayo same field, no? Medical field. O sige. Ilan po anak nyo? 2 po. 2. O sige. Okay po, ba't po kayo napatawag sa akin? Actually, this is not about the my love story, but it's also about a very interesting love story of my mother, no? And actually, my dad. Ah. Okay, so
Isisimulan ko po dun sa love story muna ni Mother. Si Okay. Mother, Opo. when she was still young, no, before martial law, she was engaged to a man na eventually went to the US. Okay? Bakit po nagpunta ng US? For work. Okay. So, For work. naiiwan yung mother niyo po. Yeah, naiwan. Kasi pag sinabing engaged, Engaged. matagal nang magkarelasyon. Matagal na po sila. Matagal. Yun ang talagang first and only boyfriend niya. Oo. Tapos, Papa Jackson, umalis na. Biglang nag-martial. That was 1972. Hindi nakasunod si Mother. Nawalan sila ng communication. So the plan was your mom to go to US. Yeah. Okay. She will follow. However, because of the martial law, nawalan sila ng communication. Noon, wala pa namang ganito. Ang sakit no, yung you wonder what happened to the person that, Yeah. di ba, you are For about to several dedicate your years, life Papa to. Jackson. Po? Yeah, for several years. Parang she wasn't really happy Nako. for several years. And then eventually, yun, attend ng church, sa simbahan, may Legion of Mary. Nakilala niya dun yung father ko. Kaya Ano po lang, yung Legion of? Legion of Mary sa simbahan. Kung ano pa, parang ngayon, Couples for Christ, parang ganun din. Hindi po. Ano? Mga single yon. Kumbaga singles for Christ siguro. Pag ganun. Ngayon. Okay po, okay. Oo, Okay. Legion of, and about Mama Mary yon. Sige po. So, teka, nanginginig ako. Wait lang. Tapos, nung nakilala niya si Dad kasi talagang medyo babaero. Hindi medyo, babaero talaga siya. Nag-Legion pa, ha? Oo. So, eventually, parang trinik niya si Mother. Hindi sila mag-boyfriend, Papa Jackson eh. Trinik niya si Mother, o punta tayo sa probinsya namin, may binyagan or something. Parang may okasyon. Yun pala, ang sabi ng dad ko doon sa family, sa probinsya, is, nagtanan sila. Wait lang, bakit mo sumama yung mother mo? Gusto rin niya yung father mo nun. Yun, hindi clear sa akin yun kung bakit Hindi, sumama. ikaw na lang mag-isip Maria. Hindi ka naman masama kung wala kang type eh. Yun nga Diba? sinasabi din ng asawa ko. Medyo pinanganak ako kahapon, Papa Jack. Totoo naman, no? Siguro, hindi alam ng mother mo yung plano, pero magaan loob niya sa lalaki, di ba? Pero siguro dahil parang Papa Jackson, trying to be happy. Sa bagay, kasi may empty space eh, no? Oo, tsaka na-depress si Mother. Mga 1 month siyang na-hospital because of what happened. Naku. Ano province po ng father niyo nung time na yon? Tarlac. 3 oras na holding hands yan. Isa lang naman ang province. Until now, Tarlac pa din. Wala pa nung nung time wala pang NLEX nun eh. Wala po. Wala pang NLEX, kailan lang ST kasi ang T-Plex bago lang din eh. Di yan, MacArthur Highway yan nun, di ba? Apo. Mula Nako. Maynila hanggang Tarlac nun, siguro mga 4 Opo. hours na holding hands. So eventually, yung time na yun yung story na na-feed sa akin ni Mother. Apo. Nagtanan, di gano'n, nagalit yung lolo ko, tapos yun, they got married. Tapos, Yung uwi na po ng province na yun, diretso marriage yun? diretso na. Sa bagay ganun nung unang panahon no? Dito pa rin sila kinasal sa Manila. Bali, sinabi na lang na gano'n. Pero hindi pa naman buntis ang mother ko. Kaya lang, para sa lolo ko kasi that time, pagka hindi ka na umuwi ng bahay, yun, parang kailangan mapangasawa mo na yan. Parang gano'n. Ganun naman, hawa ka nga doon ng daliri, papakasalan na dapat eh. So, Hoy, yun. nahawa kami yung cutics ng anak ko, pakasalan mo to, parang ganun dati. So maling-mali yung yung nangyari talaga. Kasi though hindi naman mali kasi pinanganak naman ako, Papa Jackson, 'di ba? Oo naman. naging Solong anak ka po ba? Yes. Ikaw pala yung bunga ng Tarlac. Yes. Wait lang, Papa Jackson. Kinakatok yung kotse kasi hindi alam ng asawa kong tumawag ako sa iyo eh. Okay. So, ayun po, Papa Jackson, when
Um, Pinanganak na po ako 1975 yan. Ano po, after, nakita na ni mother na maano siya, babaero talaga siya. So, I had a yaya. Hello? Andito po ako nagkakamot ng siko. Sige lang po, Ayun, nakikinig po ako sa ayun. kwento. Opo. Ayun, naging ano siya, naging babaero siya. Pati yung yaya ko na naging ano niya, naging fling niya. Naging Yung- fling. So, Wait lang, yaya niyo po. yeah, Naku. yaya ko. Di 1 year old ako noon. So parang nahuli na siya ni mother na ganon. Na iniiwan lang pala ako sa, di ba may ang playpen noon is malaki po yung square. Tapos eventually si dad ko from the work, bumabalik siya. Okay? Tapos bumabalik pala siya. Si mother ko masipag po yun eh. Trabaho ng trabaho yun. Lahat ng sideline ginagawa. So, doon, yun yung first na huli niya. Ano pa, hinaan po yung radyo niyo pa, kaya patayin po. Naging feedback po, mami. Okay, sorry. So, eventually, nakatiis pa siya mga 1 year. Another year, 2 years old po ako. Yun namang neighbor namin. Naknang po siya talaga. Doon sa neighbor na yon, nagkaroon na ng anak si dad. What?! First, ano po yun? First. So, ibig sabihin, meron akong younger sister than me na hindi ko pa nakikita ngayon. Ibig mo 45. sabihin po, yung tatay mo ganun katulis, parang tribuson. Hindi pa natatapos dyan, Papa Jackson. Meron pa tayong third. Oh. So, eventually, nag-separate na sila kasi hindi na kaya ni mother. Okay, wala namang magtitiis sa gano'n. Nag-separate na sila din. After nun, nagkaroon pa ng several women, pero nagstay siya sa isang babae na nagkaroon ako ng 5 siblings pa. Ibig sabihin, ikaw yung anak sa kapitbahay, tapos plus 5 pa, 7 lahat. Yes, Papa Jackson. That's what I know as of now, ha? Pero, bagay. Oh. Oo, kasi siyempre sa dami ng naging babae niya, baka meron siyang hindi pa nagre-reveal. Okay? So, dun sa years na yon, Papa Jackson, including my college, my med years, wala talagang support at all. Okay? Hello? Opo, nakikinig po ako. Okay, so, pero, lahat ng graduation ko from elementary, high school, college, and then med school, laging sinusundo namin si dad. Para lang pero syempre hindi ako sanay kasi hindi na ako lumaki ng may daddy eh. Mm-hmm. Okay? So nagpaaral pala sa'yo, nanay mo po solo? Opo. Very workaholic si mother. Yun lang, galing. binuhay niya talaga ako. Ako naniniwala ko talaga na yung karakter ni Superman, halaw sa mga babae yan eh. Kasi di ba? Oo. O tapos, sige po. Okay. So, nung na po, nauso na yung Facebook, Papa Jackson. Di si dad, nando na, namuhay na sa niya. My dad was a tennis player, so he had an accident, in the spine. So, pagka nga nagdadasal ako, Papa Jackson, sabi ko, yun ba ay isa sa mga punishments ni Lord na nagkaroon siya ng spine injury, spinal cord injury, and then eventually humina yung isang lower extremity niya, hindi siya nagpa-opera. Na ako noon, kagagraduate ko lang ng medicine. I think a new board passer pa lang ako noon. Mm-hmm. Tapos eventually hindi na siya nag-progress. Until now, bedridden na siya totally. Naku. Okay? So, ngayon, syempre, yung hindi rin maganda yung experience nung last partner niya sa kanya, yung naka-5 anak siya, hindi rin maganda. Kaya eventually, iniwan na rin siya eh. Ay, naku. Iniwan na rin siya. So, ang nangyari po is,
mag-isa siya sa isang apartment niya kasi he has two apartments na pinapapahan. And then eventually, yun, tumawag na lang siya ng tulong, bigla siyang nanghina kasi wala na siyang kasama eh. Yung 5 anak niya, asan po? Pwede siya inalagaan. I'm sorry? Hindi mo 5 siyang anak, yung huling family niyo yun, di ba? Yeah, majority of them are, 4 of them are professionals also. But the one is yung first is mentally retarded. Pero galit kasi yung mommy nila. Galit talaga. Kapareho ng mother ko. Bakit po galit? Naloko din. Opo, kasi pinabayaan din sila eventually. Ah. Parang ang talagang nagpatapos sa kanila ng pag-aaral is yung mom nila, nag-domestic helper abroad. Tapos parang na-trauma din kay dad kasi nga super palikero wala nang pinipiling 'di ba? Yun yung yaya 'di ba? So siguro na-trauma na din, tapos pati yung mga bata. Kaya ganun po yung eventually talagang naiwan siya mag-isa. Though marami naman siyang kapatid na medyo tumitingin-tingin din sa kanya. Pero wala siyang personal caregiver. So, nung nangyari po yun, nung nangyari na yung hindi inaasahan na natumba siya, siguro nag-hypoglycemia siya. Kasi Yung wala. hypoglycemia, that's a term used for yung kulang ng sugar? Opo, mababa na yung sugar. Yun, di ba? Kasi, siguro several days na siyang hindi nakakakain ng maayos. Kasi nga, wala siyang kasama dun sa apartment. Opo. And then finally I got a call na ganun nga, kailangan daw ng tulong. So nag-decide kaming meet kami nung mga siblings ko. And we've decided to get a caregiver for him na doon sa apartment na yon. So yun nga, kumuha na ako ng caregiver. Kaya lang eventually parang yung sa akin kasi napunta yung burden ng asikaso. Di ba, I barely know my father. Sila, nakasama talaga nila for several years kasi nakalima nga sila, di ba? So, ang nangyari po is ngayon, na sabi ko, humingi ako ng tulong sa mother ko na sabi ko, pwede ba nating dalhin dito sa bahay para at least kung mau-ospital, may malapit. At saka ang hospital affiliations ko, nandito lang malapit. Yep, tama po. Oo, so ayaw din ni mother. May nakikita rin akong reason. Kaya lang nandito na si dad kasi pinilit ko na lang na dalhin dito kasi nasa akin yung caregiver din Tapos nagko-contribute na lang yung mga siblings ko kahit papaano. Kaya lang ngayon, eventually the man in the US, this is where the critical part is, or the dilemma that comes in. The man from the US, namatay na yung asawa niya. So nagkaroon ng communication ngayon si man from the US with my mom na long lost true love niya. Then napaiyak talaga yung mother ko sa akin. Yung pala nagko-communicate na sila through video call. Yung mother mo ba ay nag-i-stay sa'yo? Yes po. So yung father mo and mother mo, because of your father's condition, reconciled under the same roof? No. We're on the same roof pero different rooms sila. Yeah, under the same roof. Yeah. Okay. Pero no reconciliation was happening kasi talagang hindi nga pinupuntahan ni Mama sa kwarto niya si Dad, parang ganun. Talagang galit siya, parang nandun pa din yung kasi 2 years old pa lang ako, hindi na sila magkasama Okay, so yun, ayaw talaga niya. Pero yung father mo naman,
wala naman siyang intention of trying to fix it. But kumbaga, he is just there, nasa puder mo siya because, Because hindi na niya kaya. yeah, yun nga. Pero kumbaga, he's no longer there for, to No. he's no longer after any romantic connection with your mom. Wala na rin. Yeah, wala na pong ganun kasi Matanda na rin sila, ilang taon na? 77. Ah, Mm. Kaya lang may mom kasi medyo vain yun. Hindi siya mukhang 77 talaga. Ah, talagang medyo siya, athletic ang itsura na nako. So, parang um, parang she's having the time of her life ngayon lang. Tapos she cried to me, yun na nga na ngayon lang sa tanang buhay niya, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng saya. So sabi ko bilang isang anak, parang naano ko sa kanya, na-touch talaga ako. Alam mo, Papa Jackson, parang all her life, what she did was to work for me to become who I am right now. Diba? Tapos eventually, hindi ko alam bakit hindi ko rin sila pinagbabawalan pag nakikita ko, hi, on video calls. Makita ko na masayang-masaya si mother. Wala akong magawa eh. Parang, tapos ngayon, she wanted me to bring my dad away from our house because the man from the US is planning to come here. So, yun, I'm caught in a dilemma na gusto kong pagbigyan yung taong bumuhay sa akin buong buhay ko against someone na very helpless na I'm sure kung malakas si Dad, hindi siya magstay sa amin. Dahil during the time of his life, wala siya. Wala siya sa amin. Wala talaga. Not a single love was felt from him. Kaya lang ngayon, not just being a doctor, no, but being a daughter, an only daughter for my mom, hindi ko alam kung paano ko pagbibigyan yung bawat isa. That's why sabi ko, Papa Jackson is a very sensible person when it comes to dealing with advices. Sabi ko, try ko talagang tumawag para lang. Of course, I've asked from God already. I've prayed for it. Kaya lang, syempre, sometimes, hindi mo malaman kung, because they're not annulled at all. And the fact na nagpakasal din si Dad dun sa last partner niya na 5 yung anak niya. Meron pa nga sila dapat kaso nun, di ba? Okay. I get the entire picture. Yeah. I think yung marriage no longer matter now, di ba? It doesn't matter now unless may mga paghahati ang milyones, no? But sorry mga pangga, I'm not here to disregard yung marriage kasi that's the law, eh, di ba? But then again, I think we have very limited time to deal with that, no? I think it's wiser for us for your family to deal with the connections that you guys may have or may lose, you know. Ganito po, this might sound a little bit insensitive to one party, but I'd rather tell you kasi feeling ko nga hindi ko feeling, but you're really caught in a dilemma. Ganito po, no. Your mom is in communication with another guy. Tama ba? Yes. And most likely, there's something romantic going on or rekindling some kumbaga unfinished love affair. Tama ba? Yeah. I think, ma'am, you don't have to send your father away. I think the guy can come over. If it's the price your father has to pay to see that your mom is happy with someone else in exchange that he is being looked after medically, he has to go through it.
What comes Okay. around goes around. Alam naman natin yun eh. Para masettle. Isa pa, kung talagang there's something going on between siya at yun nasa US, kukunin naman siya dyan eh, ng taga-US eh, at ititira somewhere. Kasi obligasyon naman na lalaki yun eh. Okay. Sorry ha mga panggana. If it seems to you, ma'am, na insensitive yung payo ko sa tatay mo, what do we expect? When your mom was working so hard and crying her heart out, being heartbroken sa ginawa ng tatay mo, your father was away painting the town red. Tama ba? Yes. Kung ito yung kabayaran nun and he's being looked after, well, ba't kailangan mag-adjust na nanay mo? Siya na nga ito nag-adjust buong buhay niya. Sabi mo sa tatay mo, Papa, pakialagaan ka namin ha. Diba? We'll look after you. Pero itong part na to, iba to kay mama to. If mom wishes to be happy with somebody else, you are in no position to say no. Because long time ago, you gave up that right. Tama po ba? Yes. Yeah. Exactly. No. Alam niyo mga pangga, sorry ha, tandaan na, nasaktan pa. Naku, tigilan niyo nga ako. Kaya habang bata kayo, tignan niyo yung mga pananakit na ginagawa niyo sa mga tao nagmamahal sa inyo. Because when you are old and gray, when you are weak, diba, mag-ingat kayo baka yung mga taong sinaktan ninyo, doon pala kayo tatakbo sa kanila. That's exactly your story. Yeah. So I don't think your mom will have to adjust. Since they're in a separate room naman, diba? I'm not telling you to love your father less than what you're doing now, ha? Hindi yun ang sinasabi ko, ha? Yes. What I'm saying is, hindi nyo kailangan mag-adjust. Kung makikita ng tatay mo na yung nanay mo masaya sa piling ng iba, hindi naman na sila together eh. And so be it. I'm sure your father, maybe in his old age, has already come to his senses. Matanggap na niya. Oh, ako, I'm happy for your mom. I'm happy for your dad kasi he lived his life naman eh. Tama ba? And Yes. swerte nga siya eh. He lived his life. Diba? Most of it painting the town red. And now that he is old and weak and gray, you are there to take care of him. And this is the chance for your mom to be happier in life, to rekindle some, ancient love story. Ancient kasi matagal na eh. Pre-martial law eh. Yeah. Diba? Hindi niya kailangan mag-adjust. She can just be happy with that, the American guy. Uy, chocolate ha? Dami, Papa Jackson. Oo. Kanina pa ako nang hingin tsokolate. Oo. Sabi nila, pag malungkot ka daw, you unconsciously crave for chocolate. Medyo stress kasi ako lately. Ano po yun? He's also a Filipino. Ayun, alam ko naman, sinabi mo kanina, di ba? Sa Pilipinas sila. Sorry. Hmm. Sorry. Ano ka ba, nakikinig ako maayos, may kwento. Okay, thank you for that. Mm-mm. Di ba? Anong kanta nila? Two old friends meet again. Through the eyes of love. Hindi, mas maganda yung we're in all their faces Yeah, that's nice also. and talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know when love is... Someday they meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it will be love and they'll... Oh, sarap. Oh, sarap. Oh. Parang iba yung pag-aaw ko doon. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end all. That's very nice. Mm-hmm. Meron pang isa eh. Yung old friend, it's so nice to feel you hold me again. Oo, i-play nga natin yan para sa nanay mo. Maybe Sige, this Papa time, Jackson. spell na maybe. Alam mo naman? Tsaka old friend. Yan. Old friend, it's so nice to feel you hold me again. With you. Aww. Pasensya na, no? Alam mo, Maria, no?
feeling ko with the advice I gave you, ikaw yung maiipit eh. But, Yeah. okay, but, here's my but. Are you ready? Yeah. Alam mo, mapaglaro ang buhay. If your dad's going to be hurt, I guess we can both, and all of us agree, he deserves it. He's got it coming. Tama? Yes. Yes. Swerte siya, nandiyan ka. Alam mo, mabuti kang anak. Imagine mo, hindi ka naman, di ba? Almost a complete stranger and now you're looking after him. Ganun ang kabuting anak. Di ba? Kung kaya mo magsakripisyo sa tatay mo who's never been a part of your life, the more that you have to allow your mom to be happy regardless of what are the circumstances are. Kailan darating yung Amboy? Probably this March, because the operation was canceled. He was supposed to be operated for a knee replacement, pero eventually nag try na lang siya mag-lose ng weight kasi sort of an advice, sabi ko, with his age dapat wag nang mag-undergo ng mga major operations. Kasi anesthesia, He can walk pa naman and he can play golf still. So, pag lumiit pa lalo yung weight niya, sabi ko. So, the cancellation of the operation was a sign na talagang he's coming na soon. Ow! Ow! Si mother, happy? Oh, no! Okay. Pero Papa Jackson, one of a kind talaga yung story nila. Kaya hindi ko magawang magalit kay mother kung nag-aayos siya ngayon. Ang ganda-ganda niya lagi. Sarap! Ang saya-saya niya talaga. Sarap! Di ba? Ako, I'm happy for both of them. Your dad found a home in you in his old age. Di ba? Your mom, di ba, was given a chance to be happy again with an old sweetheart. So, Yes. and you have them both back in your life. Congratulations too sa iyo, ma'am. Thank you. Anyways, balitaan mo ako ha. Yes, Papa Jackson. Oh. March, malapit na. Hindi ko kaya. Lapit na. No! No, 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 no! I'm so glad I had a chance to talk to you Oh, with thank your you. busy schedule. Thank you for trusting the show. You know, Yes. I appreciate. Thank you. Salamat sa pagtawag, ma'am. Turn on the radio. Yes. Thank you, Papa Jackson. God bless you. Thank And you po. Thank you. God bless your show more and more. Okay po. Salamat po. Thank you. Good night. Good night po. Ay, yung mga writer dyan, ha? Ang daming ginagawang indie film, kinukuha yung kwento sa programa ko.